everything, welcome back sa ating channel na It's a Job. So bukod po doon sa aerator na napanood niyo na siguro, na isa pa sa mga experiment natin ngayon paggamit ng bee. Pero hindi po tayo nagpapakain ng live bee, no? Ang pinapakain natin sa mga carnivorous plant natin ay yung mga tinapon na nila na mga kasama nila na patay. No? So bukod doon, pagka itong mga colonies na to ay established na, bihira na kayo makakita ng mga patay na bees. Ngayon lang ay initially kapag bagong lipat sila sa bagong kanilang tirahan or paglalagyan. At ngayon nga, no, ipapakita ko sa inyo kung paano namin minamaximize, no, yung pagkakaroon ng stingless bee, no, dito sa ating growing area, no? Kasi in-encourage ko rin kayo na mag-alaga nitong mga stingless bee. Unang-una, hindi to ganun kamahal tulad ng ating mga carnivorous plants, pero napakabisa nito na pollinator, no? At sabihin ko sa inyo, makakuha rin kayo ng fertilizer sa kanila, no, sa pagkuha ng mga patay na bees, no? Pero dahil nga hindi naman madalas na magkaroon ng patay na bees, dahil kapag establish na sila, tulad ngayon, wala na kayong makikita ang mga patay na bees sa paligid nila. Ang makikita nyo na lang ay katulad nito. So ayan, ano yun mga nakikita nyo? Hindi po mga spider mites yan kasi pakalalaki ng mga yan. So ayan po ay mga excrement or manure or poop or dumi, no? Or sa madaling salita, tae ng bubuyog. Ayan, so bee manure or bee excretion ang tawag nila dyan. So paano naman kayo mangungulekta niyan, sir? Ayan, kita nyo naman, sir, iisa-isahin ba namin yan? So ayun nga, ayun ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nyo kukolektahin yung mga or mag-harvest, no? Paano kayo mag-harvest ng mga bee excretion, no? Dahil napaka limited ng resources, no? Kung paano kayo magko-collect nito, gagawa natin, di ba? So by observing po dun sa behavior ng mga bees, no, makikita nyo na malinis sila sa kanilang hive or bahay. So ibig sabihin, pag dumumi sila doon, may maglilinis ng kanilang dumi. Maaring sila mismo or maaring mga worker bee na iba. So ang gagawin nyo lang ay lalagyan nyo sila, di ba, sa mga hayop or ibon, may poop tray, no? Kayo naman, lalagyan nyo ng net. O kaya kung ano, poop tray, pwede rin kung gusto nyo Pero ginagawa ko, net na lang dahil ina-avoid ko sila makapasok sa loob ng growing area kasi baka makain sila na makain, no? Although sa observation ko, bihira talaga makakain yung carnivorous plant ng bee. Ewan ko kung bakit gano'n, pero ayun yung observation ko. So ngayon ang gagawin natin, kukolektahin natin yung mga bee excretion na nandyan sa loob. So ganito lang. Yeah, saan hindi ako mahulog. Ayan, so yun ang pagkuha niyan. Mga dry ito kaya hindi nakakadiring kunin ito. Tsaka ko lang amoy. Ayan, ganyan lang. Yun ang kadali ang makakuha ng bee excretion or bee manure. So ngayon, ito-close na natin ito kasi pasok sila sa growing area natin. So ayan, meron na kayong instant fertilizer sa inyong carnivorous plant. So anong ginagawa ko dito sa bee excretion or bee manure, no? So pwede nyo itong ipakain directly sa mga pitcher plant, Helianthera, Sanjus, kung ano-ano pa, like Pingicula, pwede rin. Sa mga BFT pwede, pero hindi naman siya makakain. So alam niyo na kung paano, di ba? So pakita na rin natin para alam na kung paano magpakain ng hindi live na pagkain sa mga Venus flytrap. Sa mga Helianthera, madali lang. Sprinkle nyo lang sa ibabaw, i-shoot nyo lang sa mga pitcher. So instant fertilizer na yan, di ba? Ang dami na, di ba? So ayun ang pinagagawa ko ngayon dito sa aking mga plants.
At sa tingin ko, wala naman siyang bad side effects. Maliban na lang siguro dito sa aking ginagawa ngayon dahil 10 po yung aking colony. So marami-rami ako nakakolekta na bee manure. Actually, natapos ko lang magpakain nung maisipan kong isama to sa video ngayon. So ayan, nakapagpakain na ako. So pagkatapos nyo pakain, diligay nyo para ma-activate yung manure. So para maging paste form or mahalo sa tubig para mas madaling ma-absorb ng carnivorous plant. So minimist ko lang yan pagkatapos. So pagka binibiyak, diba, itong mga para pag-aralan, itong mga sarasinya, pag biniyak nila yan, puro mga insekto yung nasa loob. So hindi sa insekto yung pakain natin, no? Since ngayon de-lover na rin tayo. Mga bee manure na lang. Ayan. Diba? So may honey ka nang harvestin, may propolis ka pang kukunin, may pollen, no? kapang kukunin. At ngayon, pati bee manure, di ba? So ang bee manure, ang composition niya, kung i-research natin, kasama dito, may kasama tong mga pollen, pats, and other ano na rin, no? Yung mga nakain ng bees, no? So madalas dry yung kanilang poop, no? Kasi para kumbaga ma-retain yung moisture sa body ng bees para hindi mamatay. Kasi pagka yung poop nila basa, so sa gaan at sa liit ng quantity ng moisture sa katawan ng insect, mamamatay yung bee. Kaya mostly dry or mababa yung content ng moisture ng dumi nila. Kung nakapag-alaga na kayo ng salagubang dati or beetle, yung mga nakatira sa mga probinsya dyan, tulad ko dati dito sa lugar namin ay puno ng mga puno na inuuyog namin tuwing bata pa kami. Ngayon wala na. So dati nag-aalaga kami ng mga salagubang at tuwing umaga, diba, pagka binigyan mo siya ng pagkain, halimbawa yung fresh na mga new growth ng mangga, diba, pag kinabukasan ang daming dumi ng beetle. Sa tingin ko pwede rin yan kasi similar sila sa poop ng bee, no? Pagkakaiba lang dahil stingless nga ito, mas maliliit, no? So kita nyo dito, poop tree niya ng bees pero sa ibang colony doon. So magkaiba yung kulay nila kumpara dito kasi magkakaiba sila ng mga kinokolektang mga pagkain. Kasi kung saan sila nakatapat, malamang dun yung kanilang range na pinupuntahan. So ito, si Gypsy Cola, sobrang liit, ay maliit pa rin ngayon pero mas malaki na dahil alagang ano yan, manure ng bee or bee excretion. Ganun din yung aking mga seeds, no? Hindi nyo na mapapansin, may mga ano rin yan, may mga bee manure or bee excretion, pati na rin tong mga pings natin. So sa observation ko, hindi naman sila nakakasama sa mga carnivorous plant, no? Lalo na sa pinks dahil alam niyo na sensitive yan. Ang ginagawa ko na lang, no, nung takot pa ako maglagay, sa gilid ko lang nilalagay yung mga manure, no, yung enough para dumikit lang sa dulo ng mga leaf, no, nung pinks. Pero ngayon, pati gitna nilalagyan ko na rin kasi alam ko na hindi naman ito makakasama sa carnivorous plants. So medyo lumakas-lakas na yung loob natin ngayon. So ito, may pinatubo rin pala tayo dito, manggimea. Lagyan na rin natin kasi hindi ko pa ito nalalagyan. So ayan. Kayo mag-alala, mga para lang kayo naglagay ng tuyong dahon. Kasi ano naman to hindi naman kumain ng karne itong bees, kundi ano lang, pollen lang talaga, tsaka yun, yung honey, no, tsaka tubig. Although dagta, kumakain, umiinom rin sila sa mga ano, sa mga dahon. Iniisip ko dati paano sila nakakolekta ng dagta, pero ayun pala, sa dahon kinakagat nila yun, sumisip-sip nila, no? Tapos sa mga Venus flytrap, para na rin alam nyo, pwede nyo ipakain yan. Ba natin ito, dito na lang, dito na tayo. So ipakain nyo lang yan, nalagay nyo lang sa mouth. Mahirap lang kasi dito
madulas tong mga bee manure. So lang siya, dudulas lang siya sa traps. Pwede sigurong gawin dito, ihalo sa tubig, tapos i-spray na lang foliar fertilizer. Pero ayan, nalagyan ko na naman yung traps niya, pwede ko nang i-close yan. Tapos 40 times na pisilin para i-simulate yung nagpupumiglas na insects sa loob kunyari. Just iwanan niya na. Yung Venus flytrap na yung bahalang mag-produce ng enzyme para ma-absorb niya yung nutrients doon sa poop ng bees. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganun kasi matagal para kaya mabugbog tong BFT pag ganito ginagawa nyo. Kaya maganda na lang. Tingnan nyo to, nakita ko. Kaysa bugbugin ko yung mga traps ng mga BFT ko. Paano naman pakainin yung maliliit na BFT. So ito, pagkadating pa lang dito, nilagyan ko na yan ng mga poop ng bees. So napansin ko, dahil I think outdoor, indoor ito tas shaded lang, nangitim agad yung mga old traps niya. Pero yung mga new growth, multiple new growth naman ang pinalit. Although maliliit, pero okay lang sa akin maliliit, basta lalaki naman sila. Matagal nga lang, pero okay lang, it takes time, no? Yan talaga. So gawin nyo lang yan, sprinkle. Tapos nga, diligan niya para ma-activate. Kasi may roots pa rin yan sila. That can absorb some nutrients na nandoon. Meron natin pwede ko lang hindi bigyan ito natin. Lahat binigyan ko, pati si Asura. Meron din yan. Tingnan niya. So ingat lang kayo kasi minsan matatabunan nyo talaga yung new growth nila. Pero hindi na naman nakakasama sa new growth. Okay pa rin. Ayan pati ito. Diba? Kaya mapansin nyo, medyo may kakaibang ganda ngayon yung mga Venus flytrap natin. Lahat to kung pwede ko lang malagyan kasi kaya lang limited talaga yung poop ng bee dahil hindi ganun karami. Tsaka hindi ganun kadaling kolektahin yung mga poop ng bees dito katulad dun sa baba. Ay nung katulad na itong mga nakahang kasi pagka nasa net, madaling kolektahin ididiin ko lang tong cup na to, pusang nasushoot na yung mga bee excretion. Samantalang dito talagang pwede mong dapat walisin mo or manumanong kamayin mo talaga. Hindi nakakadiri itong bee excretion kasi hindi siya wet, dry lang siya. So saan pa natin yan? Ito si Korean Melody Shark, meron din yan, no? So kaya ang tataba hindi Korean Melody Shark kasi matataba yung kanyang mga petiole, pero hindi pa siya nagigising. Gumising na siya. So yan, pati itong si SPV or St. Patrick's Beard, meron din yan. Ito lagyan natin to si kapo-propagate ko pa lang, huli tuloy ako. Yung propagate ko ulit si Wifula. Lagyan natin siya na bee excretion. Kasi kaya ko siya pinropagate, nagdo-dormant siya. Maaga nag-dormant, kaya propagate ko na lang para skip. So ito yung ibang propagation natin ng Wifula, medyo okay na. Ayan. So yun, ganun lang mag-harvest ng bee excretion. Tapos huwag nyo nang kalimutan na tanggalan ng mga damo-damo ng mga halaman nyo. Kasi maganda tingnan sa umpisa, pero pag lumaki yan, hirap nang i-manage. Awa rin talaga ako dun sa mga seedlings na tumutubo dyan, yung mga ligaw na damo. Magsusorry talaga ako bago nabunot. Kasi ang gaganda nila, di ba? Kumbaga napaka-inosente nung planta tutubo mula sa seeds, tapos bubunutin mo lang. Syempre damo pa rin yung kahit na sabihin mo sa iba precious sila. Sa atin carnivorous plant kasi ang tanim natin dito. Kaya may ilan lang talaga akong kinikip na mga non-carnivorous plant dito sa growing area dito sa taas.
Maganda itong mga to. Kasi habili ng wife ko to eh. Sabi ko baka daw berries. Tapos ito naman, dahil galing to kay Sir Albert Santos. So, pinadala niya to. Siguro in-expect niya na alagaan ko. Alagaan na lang natin. Kasi sayang eh. Mukhang maganda eh. Ayan, oh. Mukhang may value nga ito eh. Kasi ni-research ko to parang medyo may pressure eh. Kaya wala akong idea kung magkano. Anyway. Ayan, no? Ayun yung aking ginagawa ngayon. Tapos, pagka may nakikita akong sign na hindi maganda, like may mga peste, ayun ang ginagawa ko. Naglagay ako nung nakaraan ng kanina lang pala ng Circle G. Kasi kahit magaganda yung mga plants ninyo, pagka may first sign agad ng peste, huwag nyo nang patagalin kasi pinatagal nyo pa, mas maraming damage yung magagawa nila. So pesticides agad, or gawan nyo ng paraan na matanggal yung peste, like yung pagsasubmerge. Pero pagdating dito sa Elyamphora, mas gusto ko nang lagyan ng Circle G kasi marami akong seedlings dito na sa medium nila. Kung isa-submerge ko, mamamatay mga seedlings. Anyway, ngayon yung aking experiment number 2 ba to? Kasi muna diba yung ayan yung aerator. So ngayon yung bee excretion, wala siyang masyadong research eh. Pag may nakita nga kayo, please pakishare naman po. Yung mga PDF or mga vlog or any information about dun sa mga tungkol sa bee excretion, no? Kasi parang rin siya eh. Siyempre sabi na bee excretion, malalaman mo kung healthy yung bee, kung saan galing yung mga pollen na kinakain nila, saan sila nag-harvest ng honey at pollen. Malalaman pag tinignan sa microscope. Pero hindi naman ako biologist, no? Speaking ng bee, tingnan nyo, may bee dito. Parang siya eh, baby pa, or eto yata yung tinatawag nilang nurse bee. Ba't nasa labas to? Ginagawa niya. Nag-harvest siguro to ng nag-harvest siguro siya ng propolis yata tawag dun eh. Kasi sa dagta ng halaman nakukuha yun eh. Tingin ko yun yung nagawa niya. Hindi pa naman ako expert sa bee, no? Isang buwan pa lang yata, o mag-iisang buwan pa lang, o wala pang mga 3 linggo, 3 linggo pa lang ako nag-aalaga ng bee. So, huwag nyo i-take tong mga vlog ko ngayon tungkol sa mga experiment. Nagagayahin nyo dahil expect kayo ng magandang resulta. Kumbaga, ito experiment, pa lang, kumbaga very early na experimentation. Kaya hindi ko pa masasabi na gayahin nyo ako o maganda talaga to. Kumbaga, kumbaga, may mind opener ba tawag? Na meron palang mga ganung bagay. Kasi ako ganyan ko lang rin natutunan na yung bee pala may ganun ding klase ng provide na byproduct, like yung excretion nila. Dati kala natin byproduct ng bee ay honey lang, pero hindi pala. May propolis, may pollen, may honey, may royal jelly, wax, etc. So yun lang muna, at marami tayong mga ngayon, kabisihan, no? Order din pala ako ng new variety ng grapes, yung Baikonur. At dumating na maayos. 2 araw lang mula sa ibang lugar yun. Limutan ko, pero Bandang Bicol, Catanduanes yun. Kaya Catanduanes. So shout out Sir pangalan nung binilang ko, Raymond. Basta si Sir Raymond yata yun. So anyway, salamat po sa panonood. At sa mga susunod, i-update ko kayo sa iba pang mga kaganapan dito sa growing area. At kapag medyo umulan-ulan na, mag-umpisa na ulit tayo mag-propagate.
dahil medyo limited na talaga yung tubig natin. No, naginuwa ko na yung mga tubig doon sa garahe at kala ko meron pa akong 5 hanggang 6 na 200 liters doon, pero tatatlo na lang pala. No, nagamit ng pampaligo ng aso yung isa. So yun lang muna, at tipid-tipid kami sa tubig ngayon, pero alam ko magkakaroon na naman ng ulan na ito. Baka siguro next week baka umulan na ng umulan. So yun lang muna, God bless and bye bye.